sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si Harry Roque po, nagsalita na po. Ito actually kahapon to, nakalimutan ko lang sinabi ni Harry Roque, pagod kasi ako kahapon. Nire-review po natin yung yung speech niya na kinunan natin ng live. May maganda pala siyang paliwanag, no? Kung bakit po bumaliktad si PBBM. Dati number one trading partner natin ng China, isang punta lang po sa Amerika, naging bully na, no? Maganda paliwanag ni Harry Roque. Pag-usapan din po natin, ito po, number one na po, iniiwan na po na ni VP Sara Duterte as expected, itong kanyang pinakamahigpit na katunggali na si Raffy Tulfo, no? Medyo malapit na po siyang abutan ni Leni Robredo. Tuwan-tuwa na naman yung mga kakamping. Yan po sa presidential preference ng mamamayang Pilipino for 2028 election. At ito po, yung DOJ po, kasi pinagkakalat po ni dating Senador Trillanes na marami nang nakikipagtulungan dito po sa mga dating police officer at iba pa sa ICC. No, winarningan po sila ng DOJ na labag po to sa direksyon, no, sa posisyon po ng presidente at ng gobyerno ng Pilipinas. At ang mapakikipagtulungan po sa dito po sa sa ating sa ICC ay mapapatawan po ng kaparusahan. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan po natin, no? Agad-agad. Ito po, napakinggan ko po ito kahapon. Katulad nga na nasasabi ko dahil masyado tayong forgetful. Ipaparinig ko po sa inyo ngayon, no? Ayan. Ito po ang sinabi ni Harry Roque. Ni PBBM, bago pa sa manumpa bilang isang presidente, tinuturing namin ang China bilang pinaka-importanteng aliado ng bansang Pilipinas. Pero matapos ang kanyang unang biyahe sa Amerika, ang China ngayon naging bully. Wala pa po. Okay. Yan po yung sinabi ni Harry Roque, no? Noon daw panahon ng kampanya, sinasabi ni PBBM, at ito madalas natin marinig, no? Kaya nga, ito talaga yung tunay na continuation kasi lahat sila meron pang kandidato na pagbubuhol-buhulin daw yung barko ng China, di ba? Parang De Colores. Lahat parang anti-China lahat Pero si PBBM, no? Kaya nga sabi natin, ako, talagang itutuloy nito yung friends to all enemies to none ni Pangulong Duterte. Alam po ninyo, hindi po popular yung friends to all enemies to none ni Pangulong Duterte. Pero ganun po talaga yung mga Duterte. Pag pinaniwalaan po nila, yung war on drugs, ayun po, very popular po yun. Hindi lang popular yun sa mga kalaban, no? Pero ito po, sinasabi po ni yun pong friends to all enemies to none, talagang yung pakikipagkaibigan natin sa China, talagang ang dami pong tumaas ang kilay dyan, no? Baka nga si Coach Jarrett, napunta pa yung itim na mata sa batok. Tuloy po natin. Prueba. Pero nagsimula na po ako ng proseso na alamin kung ano ang nangyari doon sa 125 billion na ninakaw na yaman na ngayon di umano ay nasa Amerika.
Dahil pag nalaman natin kung ano ang nangyari dyan sa tagong yaman na yan, malalaman natin kung bakit bumalento ang PBBM at ngayon kinakaladkad ang ating bansa. Pinapayala ang mamatay ang ating kasundaluhan para sa isang gera na wala pong interes ang sambayanang Pilipino. Okay. So napakinggan po ninyo yung sinabi ni... Napakinggan niyo po ba? Parang wala akong nakikitang nagkokomento. Narinig niyo po ba? Baka naman hindi muna tayo nag-check. Inassume ko lang na naririnig niyo, hindi na ako nakapag-check. So naririnig niyo po? Narinig niyo po yung mga sinabi ni ayun, nadinig naman natin, no? So, ayon po sa teorya ni Harry Roque, teorya lang kasi wala pa raw po siyang pruweba. O eto po, maganda po, medyo kapanipaniwala tong si ano, medyo kapanipaniwala po ngayon yung sinasabi ni Harry Roque na sabi niya, dito po wala pa akong pruweba, no? Pero pinag-aaralan ko na kung ano ang koneksyon ng sinasabing tagong yaman ng mga Marcos sa Amerika at saka tong pagbalentong niya, no? Mula po sa dating pakikipagkaibigan sa US ay sa China. Kaya talagang doon po papunta yung sinasabi ni Harry Roque na may kinalaman, no? Yung pagbalentong sa pakikipagkaibigan sa China dito po sa natatagong yaman. Grabe, no? Ibig sabihin mga kapatid, no? Yung napipinto po na kung tama yung hinala ni Roque, ha? Yung napipintong madadamay tayo sa digmaan, dahil lang po sa pagbawi ng nakatagong yaman ng mga Marcoses. Talagang yung kantsaw po sa kanila na above all, family ang ililigtas kaya tumakbo. Mukhang totoong-totoo po, no? Hindi po paglilingkod kundi anong tawag dito? Pagtatanggol sa interes ng kanilang pamilya. Okay, punta na po tayo sa ibang usapin. Alam niyo po, ito po ang patunay na walang katalab-talab, no? Hindi po tumatalab yung lahat ng paninira nila kay VP Sara Duterte. Ito po. Nangunguna na naman po sa survey. Ayan, one-on-one po sila ni ano. Iniiwan na po ni VP Sara 29.3. Tapos si Raffy Tulfo, yung kanyang pinakamahigpit na posibleng makalaban na nagsasabing hindi raw tatakbo ay 20.7, no? So 29.3, lumalayo na po yung agwat, no? At kabahan ka, Tulfo. Alam mo, lumalapit na sa'yo. Mantalang ito si Leni Robredo, alam mo naman ang hangad niyan, no? Ang tanging hangad ni Leni Robredo ay maging second place. Ayan po. So nangunguna pong malayo si VP Sara. Yan. Tapos second si Raffy Tulfo at third po si Leni Robredo na may kartadang. Ito po magiging magandang laban sa second place. Ayan. 20.7, 12.2. 12.2 ba yun? Konti na lang, mga dilawan at kakamping, habulin nyo na si Tulfo. Alam naman namin na ang habol nyo lang maging second place. Kaya ganda-gandahan nyo ang paninira kay Tulfo. Diyan kayo magaling. Okay.
Ano pa ba? So ibig sabihin mga kapatid, hindi po tumatalab no lahat po ng paninira. Pera pa yung ano diyan ha. Yan po kinondak po yan bago pa po tong kontrobersya ni First Lady. Yung all out na nagsabi si First Lady na before po tong bad shot interview ng ating First Lady kay Sara Duterte. Kaya talagang papalayo po eh. Actually, ganun naman talaga, no? 6 years po nilang siniraan yung tatay, nanalo pa rin yung anak, pinakamataas sa lahat ng tumakbo. Ngayon, another 6 years na paninira kay Sara Duterte. Hindi po nawawala yung popularidad, kung hindi lalong tumitibay, no? Lalo pong tumitibay yung pagiging number 1 ni BP Sara. So, nag-inarte pa si Tulfo na hindi na raw siya tatakbo. Baka i-call ka ng mamamayang Pilipino, huwag kang umiyak-iyak dyan na pag sinabi mong hindi ka tatakbo at kinalimutan ka na ng mga mamamayang Pilipino. Sasabihin nyo, it's too late for you, no? Ayan. So, yan po ang good news para sa atin, bad news po para sa mga anti-Duterte. Okay. Ang punto ko pa lang diyan, no? Kawawa naman ang nagbabayad dito sa paninira kay Sara Duterte. Iba na nga ang tono nila eh, no? Dinadala na nila sa ano yung sinasabi nila, delikadesa, no? Yung mga mag-resign na ng kusa, wala pong kinalaman eh. Lalo po niyong binibira si BP Sara, lalo po siyang nagiging popular sa tingin ng mga tao. Pati itong panawagan nyo na resign, ang tingin po ng mamamayang Pilipino dyan, talagang pinagtutulungan yung lahat. Oo, tatakbo naman talaga eh, nag-inarte pa. Sabi siguro ng tao, yun naman pala, ayaw mo palang tumakbo eh, di wag ka na naming sabihin sa mga survey. Ewan ko pag naunahan ni Leni yan, kung paano maghahabol yan na sasabing tatakbo na siya. Kahit galit na galit po yung tatlong mahuhusay. Mamaya beltahan natin si Abby. Hindi natin nasisilip tong anggulo na to. Kaya may pambubuelta tayo diyan mamaya. Okay, punta na po tayo. So, pag-isipan nyo po, no? Hindi po tumatalab sa mga Duterte yung paninira kasi hindi naman po sila unknown na mga tao. Hindi po sila unknown na mga leader, no? 6 na taon na pinakamataas. May dahilan po kung bakit si Tatay Digong ay pinakamataas sa rating sa lahat na naging pangulo ng Pilipinas, no? May dahilan po 'yan at hindi po nyo kakayanin na siraan, no? Sa ibig nyo sabihin, kung kailan tapos ng panunungkulan, sisira habang nanunungkulan siya, very popular. Tapos pag natapos, okay, madali po siraan eh. Kung mahusay po yung pinakikita ng kasalukuyang administrasyon, ano ba naman, di ba? Ikaw yun na yung nasa kapangyarihan. Pero kung ganyan po, kung ang nakikita po natin na imbes na tugunan lahat ng mga suliranin, nakikita ko pong pangunahing programa ngayon panghuhuli ng mga dumadaan sa busway. Nakita niyo po ba? Doon nakapokus pati yung media. Madali po manghuli, di ba? Doon na po ang focus ngayon sa mga dumadaan dito sa bus lane. Yun na po ang focus ng ating gobyerno. Pati nga po yung ayuda, tokis na lang. Kaya galit na galit si Senator Bongo. I-update nyo naman po kami kung ano na po nangyayari sa ayuda.
Ang dami na po nangyari sa Pilipinas, nakabulastugan, PCSO, akala nyo makakalimutan namin PCSO, pagbebenta ng NFA na 25 pesos sa traders, yun pong Chocolate Hills. Nakalimutan ko na. Kapalpakan dyan sa NAIA, mga brownout. Mahal na presyo ng bigas. Hindi po namin kakalimutan yan. Kahit ng ugali po ninyo. Ito po, bagong kontrobersya, no? Ang dami pong pumapalag dito kasi lahat tayo ay nakasaksi na usually, maski po si Senator Laila de Lima, ito po, yan po yung driver. Pinupuna po bakit po dapat daw ang binablur lang yung mukha. No? Bakit daw pati pangalan ngayon ay binablur na. Pati nga po si Laila de Lima, nakalagay Laila de Lima. Pati si Franz Castro. Napakaswerte naman ng tao na to. Hindi nilagay ang pangalan. Pero yung mga nagtatanggol po, ito po ang sinabi, no? Sa unang pagkakataon kasi may dahilan. Ano po yun? Sabi ng babaeng taga Malolos, ito tagapagtanggol din to eh. Isa pa, may kamag-anak din ang mga kriminal. Masakit sa kanila ang madamay. Makatao ang gobyerno ngayon. Ayun naman pala. Kaya po pala, napaliwanag na. Kaya po tinatakpan yung pangalan ng mga mugshot ngayon, makatao ang gobyerno. Yung mga kriminal po, may kamag-anak din daw na nadadamay. Grabe, bakit lalagay ba yung mga pangalan na kamag-anak? Ibig po ba sabihin sa mugshot nakalagay po apo ni Kernel, ganon? Pamangkin ni General, ganon? Wala namang ganon eh. Pangalan niya lang yun eh. Hindi talaga ng mga katwiran eh. No? Sa kanila kahit wala sa hulog yung katwiran, basta makapangatwiran lang. Kaya daw hindi nilalagay kasi madadama yung kamag-anak. Talaga? Kailan pa po naglagay sa mugshot ng Badong Aratelis, apo ni General Aratelis? Wala pa po ako nakitang ganun. Pangalan niya lang po. Yung pala dahilan. Madadamay daw yung kamag-anak pag nilagay yung pangalan. Palusot na no? Punta na po tayo rito. Kamakailan lang po pinagmamalaki ni Trillanes, marami na raw pong kinokontak yung ICC, no? Sabi ko, hindi pa ba tapos yung ICC niya? Hindi ba kayo, eto po, si Trillanes po ang hindi naniniwala, ang kauna-unahan, kayong mga dilawan at mga dilawan at kakamping, kayong kauna-unahang mga taong mahirap kayong kasama sa Mag-isip-isip po kayo, Mr. President. Yan ba mga makakasama nyong bagong ka-unit team nyo? Yan po ba yung makakasama nyong bagong unit team? Hindi kinikilala yung mga sinasabi nyo. Ilang beses na ba sinabi ng Pangulo na walang jurisdiction ng ICC? Hindi po nila pinaniniwalaan yung sinasabi nyo. Mahirap pong ka-unit team yan. Di po ako nang intriga, wala po akong pakialam. Gusto nyo maging ka-unit team. Ang sinasabi lang namin, ganyan po sila. Pinaniniwalaan nila yung pabor lang sa kanila. Napakahirap pong maging katandem yung mga yan. No? Paulit-ulit na kayo sa ICC. Paulit-ulit pa rin sila na yung ICC may jurisdiction, malapit na si Duterte, madakip ng ICC. Na hindi nga po binabanggit yan sa mga maisog kung Hindi na po pinapansin yan ni Pangulong Duterte. Ngayon, hindi na namamasyal, no? Wala na nag-iimbita yata. Kaya panay ang date na lang sa asawa.
Wala po eh. Ngayon po, ito pong spokesperson ng DOJ, ano po sinabi? Tinanong siya paano po yan? Sabi raw ni, may nagsasabi po na may nakikipagtulungan na mga pulis at milita o pulis dito sa ICC. Mahirap po yun, no? Wala pong jurisdiction. Sabi nga nito ni DOJ, liable po ang mga police officer at mga tauhan ng pamahalaan pag patuloy po silang nakikipagtulungan dito sa ICC, no? Liable sila. Mayroon silang pananagutan sa batas. Dahil malinaw ang pahayag ng ating Pangulo na hindi tayo makikipagtulungan sa ICC. No? Yun po ang unless na sinabi ng wala naman sasampa sa inyo na reklamo sa Supreme Court ngayon na pwede pang makialam ang ICC rito. Wala na po, tapos na po 'yan. Yung grace period na 1 taon, tapos na po rin po 'yan. Ibig sabihin, wala na talaga silang jurisdiction. Kung kayo po ay tao sa gobyerno at nakikipagtulungan, ba meron po kayong kasalanan? No? Meron po kayong dapat pananagutan sa batas. Una, dapat siguro na kayong tanggalin sa gobyerno. Kasi hindi kayo naniniwala sa gobyerno natin. Yan ang mga dapat tanggalin. Yung mga sa bagay, sabi nga nitong spokesperson ng DOJ, actually, kay Trillanes lang natin naririnig yan tungkol update sa ICC. Kung bakit po siya update ng update, kinakailangan niya po yan sa eleksyon Dahil siya po yung nagsampa sa ICC. Kinakailangan po hanggang magkaroon lang ng eleksyon, masabi niya na merong silbi yung ginawa nila. Alangan naman sukuan niya yan. Di ipapakita lang po sa kanya kung saan man siya tatakbo na nag-aksaya lang siya ng panahon, binigyan niya ng false hope yung mga di umano ay biktima ng war on drugs. Kasi po, ang pagkakaalam ko, ito pong si Kian De Los Santos, ang isa po sa pinakasikat na biktima di umano ng war on drugs, ay nakakuha na po ng katarungan, no? Sa tulong ni Persida Almeda, Persida Acosta ng PAW, ay nakakuha po sila ng katarungan. Para po continuous na mabigyan niya ng pag-asa yung mga taong naniwala sa kanya at saka yung mga posibleng botante. Kinakailangan niya pong maya't maya may update siya sa ICC para po hindi yung pamahalaan na mapakinggan na sinasabing walang jurisdiction, hindi papapasukin, hindi sila makakapag-imbestiga, walang makikipagtulungan sa kanila. Hindi po madadakip ng ICC si PRRD dahil yan, kita nyo, tinantanan niya yung tinantanan ni Trillanes yung Interpol na sinasabing member tayo ng Interpol pero hindi po member yung Interpol po ay hindi sakop ng ICC. International body rin yun. Baka nakarinig lang kayo ng international magkaugnay na sila. Wala pong kaugnayan yun. May magkaiba po yun. Speaking, may pananagutan pala sa batas kung ikaw ay makikipagtulungan. Kumbaga, hindi tayo sakop ng ICC, walang jurisdiction, tapos nakikipagtulungan ka para maediin mo yung isang Pilipino, yari ka sa batas. Pero ito tanong ko, bigla ko lang naalala to si Mike Abe. Si Mike Abe ba ay PTV4 anchor? Siya ba ay nasa
pinasosweldo ng gobyerno? Tinatanong ko lang po siya po ba ay kasi sila Erwin noon, sabi ni Erwin, hindi po siya pasweldo ng gobyerno dahil pinasosweldo siya ng kapatid niya, 'di ba? Si Ben Tulfo. Ito po ba? SMNI, hindi. Matagal na si Abe na wala sa SMNI. PTB4 po ba si Mike Abe? Nariyan pa rin po ba siya o vlogger na lang? Hindi ko sigurado, hindi ko siya napapanood eh. Kasi kung PTB4 siya, eto po, Mr. President, hindi po kinikilala ng pasweldo ng pamahalaan yung atin pong Vice President. Vlogger na lang ba? Kasi kung nagtatrabaho pa sa PTB4, may nilalabag po yan. Kasi hayagan niya, kung taga PTB4 ka, pinasosweldo ka ng pamahalaan, tapos hayagan mong binabanatan, bawal po sa pamahalaan yun. Bawal po maging partisan yung mga alam mo ba yun, Abe? Baka hindi alam ni Abe to. Sa bagay, mahina nga kokote. Hindi ka po pwede maging partisan kung ikaw ay tao ng gobyerno. Di mo ba alam yun? Binabanatan mo yung Vice President ng Pilipinas. Bigla ko lang po naalala dahil dito sa sinabi ng DOJ. Pwede po nating ireklamo yan si Abe. Siya po ay partisan, bawal po. Baka akala niya pribado yung PTB4. Kung pinasosweldo ka ng pamahalaan, Abe, at hindi mo alam, no, na ikaw ay bawal kang maging bias o maging partisan sa politika. Kayo po sa PCOO, sino ba nakakasakop? PCOO, wala na kasi press eh. Press secretary, hindi na, di ba? PCOO ba yan o PCO? PCO. Mawalang galang na po sa secretary po ng PCOO. Eto na mga tagapagtanggol ni Abe. Hindi rin nakakaunawa yan. Galing po ako sa gobyerno. Baka hindi nyo po alam. Bawal nga sa aming mga kampanya. Kaya nga nung sinabi ko na ang kinatwiran ko, kaya ako aalis muna, mangangampanya ako para kay Sara eh. Yan habulin natin. PCO. Nananawagan po kami sa PCO. Yung pinasosweldo po ng pamahalaan na nag-anchor po ng PTB4 ay partisan. Binabanatan po yung Vice President ng Pilipinas. Okay lang si Duterte dahil yun si Tatay Digong dahil wala. Pero ito po, trabahador po ng pamahalaan, binibira po ng hayagan sa kanyang mga vlog. Baka gusto nyong gawan ng paraan. Kayo pong mga taga-PTB, kayo pong mga taga-PCO. Yung nakakasako po sa PTB4, meron po kayong anchor dyan o reporter na wala pong tigil sa pagbira sa Vice President ng Pilipinas. Bawal po yan. Pagkakaalam ko sa gobyerno, non-partisan dapat. Kung totoo po na siya po ay nagtatrabaho pa sa PTB4, dapat po kayong umaksyon kasi hindi po bawal po sa government ang mamulitika. Yan, kitang-kita, araw-araw namumulitika yan. At hindi po simple yung kami po, wala kayong pakialam sa amin, private kami. Meron kaming press freedom, kayo po wala. Gobyerno kayo. PCO, pakicheck nyo po yung mga tauhan ng PTB4, hindi po pwede yan.
Baka hindi nyo rin alam. Dati po akong taga-gobyerno. Bawal po sa amin mangampanya laban sa mga, bawal nga mangampanya eh. Non-partisan eh. Tapos araw-araw bumibira sa Vice President ng Pilipinas. Aba, pakisilip nyo po yan. Hindi namin tatantanan yan, PCO. Okay lang yung ibang vlogger eh. Hindi naman pasweldo ng pamahalaan yan. Bahala na sila kung saan sila kumikita. Pero ito pong pasweldo ng pamahalaan, ba hindi po pwedeng birahin araw-araw yung Vice President ng Pilipinas. Oh, may segment ka pala, 9 to 10 ha. Sulat tayo sa PTV4. Huwag natin tantanan yan. Hindi po pwede yun. Pinasusweldo ng taong bayan tapos titira sa Vice President. Aba, masama pong pinagbabawal nyo ngang maging partisan yung mga taga-gobyerno tapos kahit ba magkakakampi sila, hindi po pwede. Akala niya kasi SMNI siya eh. Pwede yung mga opinion. Sa gobyerno po, hindi po pwede yung ganun. Gawin po natin yan. Sumulat po tayo na itanong nyo po sa PCO kung bakit po pinapayagan nila yung isang anchor o reporter ng PTV4 na siraan na halos araw-araw yung aming Vice President, yung ating Vice President. Pwede yan mag-private siya. Ha? Yung vlogger ka lang, pwede. Pero yung taga PTV4 ka, eh, hindi po pwede yun. Pasweldo ka ng taong bayan tapos sisiraan mo yung Vice President. Eh, ano naman kung batikusin ako ninyo, sino ba yun? Normal lang po yun. Mga vlogger po kami. Sanay po kami batikusin ng kung sino-sino. Yung pinasok po namin na trabaho. Opo, yung mga ibang vlogger na hindi po pinasosweldo ng pamahalaan, bibirahin ko lang sila sa mga sinasabi nila. Pero etong tao na to, pinasosweldo ka ng pamahalaan tapos bibirahin mo yung Vice President ng Pilipinas, eh, may nilalabag ka pong batas. Ay, mga ensaymada na yan o kung ano, mga collapsible, okay lang yan dahil talagang ganun, freedom of speech eh, di ba? Freedom of speech tayo. Pero itong taga PTV4, aba, wag natin tantanan. PCO, i-tape nyo po to. Yung panawagan natin sa PCO, imbestigahan nyo yan si Abe. Aba, pinasusweldo namin yan tapos sisiraan Vice President natin. Code of Ethics. Kahit nga po yung mga vlogger, wala pong problema. Magbanatan po kami. Magkakaiba-ideya namin. Pero yung ganyan na pasweldo ng pamahalaan, hindi po pwedeng manira ng Vice President ng Pilipinas. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayong, teka lang, tignan ko lang baka may nakalimutan pa ako na importante. So, pinapahamak lang ni Trillanes yung mga nakikipag-usap sa ICC. Ba, mag-isip-isip po kayo. At baka kayo ay mga active pa sa duty. Magkaroon po ka, biruin nyo, sabi ng Pangulo, huwag kayong makipag-ugnayan sa ICC. Tapos nakikipag-ugnayan kayo ba? Nasaan na ba yung aking ano? Titignan lang natin ha. Baka may nakakalimutan pa ako.
Eto na lang po, yung bira po kay Ma'am Hanilit. Sabi nitong Dimps, walang kaklas-klas na second lady. Yung picture po ni Ma'am Hanilit Abansenya at saka nito ni PRRD. Walang nagawa bilang second lady. Walang naiambag sa bansa natin. Tapos si FL Lisa, hinahanapan ng nagawa niya para sa bansa natin. Anong kaululan yan? Sige nga, sino pang naging first lady o first gentleman na may nagawa sa ating bansa? Coops nyo. Alam mo, Dimps. No? Ito si Dimps. Madalas din tong bumanat eh, no? Alam mo, Dimps, hinahanapan mo ng trabaho, pinakamagaling na katuwang kapartner po yan ng presidente, si Ma'am Hanilit, kasi hindi siya nakialam. Pagmamalaki mo pa na nakikialam yung first lady ngayon, talagang mahina talaga itong mga ano. Dapat nga po hindi makialam. Kailan po ba dapat na wala po pag yung kapartner ng pangulo, hindi po automatic na dapat makialam. Nasanay lang kayo dun sa first lady dati na mahina talaga itong mga ano. Sayang bayad sa inyo. Kung binabayaran man kayo, sayang bayad. Kung hindi kayo binabayaran, mas istorbo pa kayo. Kayo nakakadagdag sa popularidad ni BP Sara sa mga kahinaan ninyo. Pero yun nyo, ine-expect nyo pala na may gagampan ng trabaho yung kapartner ng Pangulo. Pinakamagaling po naging kapartner si Ma'am Hanilit kasi hindi siya nakialam. Dehin Bokiki, walang kontrobersya. Di ba? Mahina talaga itong mga to. Okay.